Guys, nagingit-ngit ang maraming Magnolia fans dahil naniniwala silang sadya raw nagpatalo ang Barangay Ginebra. Laking pasalamat naman ng NLEX dahil madaling ibinigay sa kanila ng Gin Kings ang ticket sa playoffs. Tila ba sadyang pinili ng Ginebra na makatapat sa playoffs ang Magnolia at mayroon nga silang twice to beat advantage laban sa Chicken Templados. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, maraming nagsasabing sadya raw nagpatalo ang Barangay Ginebra sa laro nila kagabi kontra sa NLEX. Ngit-ngit na ngit-ngit naman ang mga fans ng Magnolia sa paniniwalang ito dahil nalagay sa number 7 ang Hotshots sa record na 6 wins and 5 losses. Kung sineryoso ng Ginebra ang laro laban sa NLEX, magiging 5 wins 6 losses sana ang tropa ni Frankie Lim at ito sana ang malalagay sa posisyon ngayon ng Magnolia na may twice to beat disadvantage. Pero nanalo nga ang NLEX at tinapos ang elimination stage sa kartadang 6-5 katulad ng record ng Magnolia. Pero dahil sa better quotient ay napunta ang NLEX sa number 6 position at ang Hotshots naman ay bumagsak sa number 7. At sa format haharapin ng number 2 Ginebra ang number 7 Magnolia sa quarterfinals. Ngunit may malaking disadvantage nga ang Hotshots dahil twice to beat dito ang mga banggaala. Samantalang ang NLEX naman being number 6 sa standings ay haharap sa number 3 Meralco in a best of 3 quarterfinals. Mas malaki sana ang chance ng Magnolia kung sila ang nag-number 6 dahil sila ang sasalang sa best of 3 laban sa Meralco. Di tulad ng posisyon nila ngayon na Ginebra ang kanilang makakalaban na mayroong twice to beat advantage. Maaalalang tinalo ng Ginebra ang Magnolia sa elimination. Bago pa man nagharap ang Ginebra at NLEX ay parang nakita na natin ang mga posibleng mangyari. Sinabi natin na posibleng samantalahin ni Coach Tim Cone ang pagkakataon since hawak na nga nila ang twice to beat bonus upang mag-experiment ng mga bagong plays at players combination. Kasi ano pa man ang maging resulta ng laban ay hindi na sila maaapektuhan. Posible rin na mabigyan ng mas mahabang playing time ang second stringers ng team, mabibigyan na ng exposure ang mga support players ay mabibigyan pa rin ng pahinga ang mga star player ng kanilang team. At nakita nga natin na bigyan ng mahabang playing time sina David Murrell at Von Pisumal. Ibinabad din si L.A. Tenorio na dati minamanage na ang minutes dahil nga may edad nga ay galing pa sa malubhang karamdaman. Nabigyan din ng minuto sina Onwebere at Jason David. Kung krusyal lang lamang ito ng Ginebra, ewan lang kung maagang ilalabas si Scottie Thompson para ibigay kina Murrell at Jason David ang mahabang playing time. Pero sabi ko nga, may luxury ang Ginebra na mag-experiment at bigyan ng pahinga ang kanilang mga star players. At resulta nga ng panalo ng NLEX kontra sa Ginebra, bumagsak ang Magnolia sa number 7. At kung gusto ng Hotshots na maka-advance sa semis, ay dapat nilang talunin ng 2 beses ang mga bataan ni Coach Tim Cone. Maagang rematch ito ng Manila Clasico. Sa elimination ay pinadapa ng Ginebra ang Hotshots. Tingnan natin kung kaya nilang gantihan ang mga mag-aalak dito sa quarterfinals. Dihado nga lang ang Magnolia sa sagupaan nilang ito. Isang panalo lang ang kailangan ng tropa ni Coach Tim Cone para tapusin ang kampanya ng kanilang sister team. Ganun pa man ay hindi dapat magkampante ang Barangay Ginebra. Mapanganib na kalaban ng Magnolia, lalo na't nakatakda nang bumalik ang nagpapahingang The Beast. Sinasabing lalo nga raw na inis sa Ginebra ang mga fans ng pambansang manok. Kapatid na team daw naman ay di man lang nagsikap na talunin ng NLEX para ang Magnolia sana ang nasa magandang posisyon. Mas pinaburan pa raw ng team ang kalabang kumpanya kaysa sister team. Anyways, walang dapat sisihin ng mga fans ng Magnolia kundi ang paborito nilang team. Nang magpatambak ang Hotshots sa Meralco, sila na ang kusang naglubog sa kanilang team. Parang inilagay nila ang kanilang sarili sa malalim na balon kaya nahirapan na silang makaahon. Hindi po natin tinatawaran ang kakayahan ng Magnolia pero sa nakikita natin para silang nasa malalim na balon ngayong haharapin nila ang Barangay Ginebra. Sabihin na nating pwede nilang maisahan ang Gin Kings, ngunit imposibleng madalawang sunod nila ang mga mag-aalak.
Sa quarterfinals pairings ay ito ang maglalaban-laban. Bolts at NLEX best of 3. Ang mananalo ay haharap sa winner ng Ginebra versus Magnolia. Twice to beat nga ang Gin Kings. Sa kabilang groupings ay maghaharap naman ng Talk and Text at Rain or Shine. Best of 3 rin. Naghihintay naman ang makakalaban ng SMB na mayroong twice to beat advantage. May knockout game muna on May 8, araw ng Miyerkules, ang Tira Firma Jeep at ang Northport Batang Pier. Ito yung sinasabi ko, makikipagpatayan ka para makuha ang last spot sa number 8, tapos ay nakabang naman ang SMB para imasakir kayo. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Josie Casilaw. Hopefully, hindi lang hanggang semis, dapat hanggang finals. Sa iyo rin, Jodilon de la Cruz. SMB hindi nakasweep. Romeo Conchada at sa iyo rin, Kats Aquino Ducusin. Shoutout sa inyo mga idol. Sa iyo rin, Beberlina Akiseo. Good luck sa Gin King, sabi niya. Rodante Sabida, good luck sa ating mga idol. Heto rin si Water Lady at kay Via, happy watching again sa inyo, Maglola. Sa iyo rin, Iriberto Grete Jr. Happy watching. Erwin Santiago, lalaban ng Ginebra hanggang dulo. Sa iyo rin, Kuya Daboy TV, shoutout sa iyo idol. Sakalam ang Gin Kings. Sa iyo rin, Joel Atienza idol, salamat. Lagi kang nanonood, lagi kang nariyan. Thank you. At kay Tortoga Randy, shoutout. Maraming salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.